explain ko po sa inyo para hindi kayo masyado maghilom-talilong dito sa mga balita no about macro. Unang-una, pag naintindihan mo yung cycle ng Bitcoin, we are in a bear market. Kahit anong gandang balita, walay. Okay, you don't expect Bitcoin to go back to its all-time high in a bear market. That's the premise. Kahit ano pang balita. Kahit sabihin pa natin na tumigil na yung wars sa Iran, nag-invest si Donald Trump, kahit ano pang balita. Yun yung basic. Ngayon, itong mga jobs data po na to, kasi dito madalas nagkakamali yung mga trader sa paggamit ng mga economic data. Bakit po? Kasi yung jobs data is telling us pagka mas marami yung employed, it's a sign that the economy is getting stronger. Ngayon, hindi mo pwede kasing i-take into account yung isang cycle lang o yung isang report lang. Meaning to say, yung March report umakyat, according to this article, beyond analyst expectation yung inakyat. Kumbaga, halos mag to the moon. Diba? Nagkagulatan. Kahit ako nagulat nung Friday. Ang taas. Pero ano ba yung data ng February? Ano ba yung data ng January? Ano ba yung data ng December? Kung titignan mo yung chart niyan, ang gulo ng chart niyan. Taas baba, taas baba. And the market doesn't like that. Ang gusto ng market is stability. Ang gusto ng market, kung pataas yan, sustain natin na pataas. Sustain natin na pataas. Kung pababa yan, sustain natin na pababa. Pero the moment na mag-choppy yan, yung data, okay, ayaw na market nun. Okay? Huli. Okay. Yes, kapag ka mataas, maganda yung jobs report natin, posibleng hindi mag-cut ng interest rate ang Federal Reserve. Totoo po yun. Pero hindi lang naman kasi yun ang nagpupush ng price ng Bitcoin. Hindi lang po interest rate. Napakarami yung factor eh. Kasi kung nakafocus ka lang sa pag-cut ng interest rate, eto bakit hindi umakyat nung nag-cut ng interest rate nung last quarter of 2025? 2 beses nag-cut. Pero bakit pababa si Bitcoin? Some are saying, money flow. Quantitative easing, quantitative tightening. Tinigil na po yung quantitative tightening. Okay? Although hindi pa sila nagko-quantitative easing, tinigil na yung quantitative tightening. Sabi na yung iba, pagka tinigil na yung quantitative tightening, bullish na. Last year, tinigil yung quantitative tightening, pero bakit hindi umakyat? Bakit hindi umakyat kahit na may mga magagandang data last year? Because we are in a bear market.